Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang paglalakad ng isang dalagang masyadong pinahalagahan ang sinasabi ng ibang tao kaysa sa kanyang tunay na nararamdaman. Siya ay si Nina. Beauty, brain, and money. Ang tatlong ito ang goal ko palagi. Gusto kong makita ako ng mga tao na palaging maganda. Gusto kong malaman nilang matalino ako at hindi ako basta-basta. Gusto kong maging mayaman at maging somebody sa lipunan. Ang hindi ko alam, hindi na pala ako nagiging totoo sa aking sarili. Na-hit ko yung quota ko this month. Kaya, guess what, everyone? May bago kang kotse? Right, tama. Sabi ko na. Wow! So, hindi na company car ang gagamitin mo. Talagang sa'yo na. Yes. Congrats, Edward! Thank you. Congrats, Brad. Congrats. Naku, pareho kayo ni Nina. Ako naman next year, ang goal ko, makabili ng bahay. Talaga? Saan? Pinag-iisipan ko pa, pero gusto ko yung may pool. Wow. Sige, friend. Tapos doon na tayo magpa-party-party. Ay, oh, wait. Siya nga pala. Nakita ko si Mary Ann. Sino? Yung dati ring medrep? Tama. Alam mo, grabe. Ang sexy na. Ha? Hindi ba mataba yung dati? Naku, grabe ngayon, ha? Hanip ang katawan. Talaga? Oo. Galing na ang transformation niya, ha? Wow. Ako nga, tumaba na rin eh. Pareho na kami ni Nina. Ano? Uy, hindi ako mataba. Napansin ko nga, Nina. Kanina pagpasok mo rito, medyo tumaba ka. Totoo. Nina! Tigilan mo nga yung ginagawa mo? Akala mo siguro hindi ko napapansin yung ginagawa mo, ha? Pagkatapos mong kumain, sinusundot mo yan lalamunan mo para isuka mo yung kinain mo. Eh di sana huwag ka na lang kumain. Tita, kailangan ko kasing kumain. Kasi nakakahiya sa kliyente kong doktor. Kaya lang masyado ako maraming nakain eh. Baka lalo akong tumaba. Ay, ano naman kung tumaba ka? Kaysa naman para ka ng tinting na isang ihip lang ng hangin, tatangayin na. May kailangan lang akong i-achieve na figure, tita. Kaya kalma ka lang. Anong kalma? Worried lang ako sa'yo kasi baka makasama sa'yo yung ginagawa mo. At saka isa pa, hindi mo naman kailangan pumayat. Kasi hindi ka naman mataba eh. Mas mainam na yung ganyang katawan na medyo may laman. Basta. Oh. Gusto ko maging sexy uli. Ay, ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Ay, ano ba yan? Hindi magkasya yung pantalon. Nina, hilahin mo nga. Kasi naman hindi naman kasya sa'yo yan eh. Huwag mo nang ipilit. Ano ba yan? Ang ganda sana nito, oh. Ubus na raw kasi yung mas malaking size, eh. Buti ka pa. Kasya sa'yo. Kahit alin ang isukat mo. Sexy mo na naman ngayon. Medyo tumaba ka nung nakarang buwan, ah. Alam mo ba kung anong tawag dyan? Ano? Self-discipline. So, ako, walang disiplina, ganun. Oh, hindi ako nagsabi niyan, ha? Eh, ang sarap naman kasing kumain, ano? O, kaya nga. Di magtiis ka sa ganyang katawan. Uy! Ang classmate ko mayaman, matalino, sexy at maganda. Ipe! Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo dito sa tindahan ni Aling Esther? Tumatambay. Wala ka na naman bang trabaho? Eh, minsan meron, minsan wala eh. Ay. Oh, pabili mo ng Yossi. Wow! Bait mo talaga, classmate. Thank you. Sige, maiwan na kita. Thank you, Nina. Uy, siya nga pala. Parang ang payat-payat mo ngayon ah.
Ano? Oo, tinan mo. Talim ng siko mo. May sakit ka ba? Nina, naman mabulunan ka. Tanda sa pagkain. Gutom ka ba? Hindi, tita. Kailangan ko mag-gain ng weight. Parang nung mga nakarabuan lang, nagpapapayat ka. Ngayon naman, nagpapataba ka. Kasi sabi ni Ipe, para daw ako may sakit. Ang payat-payat ko na. Akala ko ba gusto mong pumayat? Pero ayoko naman ng ganitong katawan na parang may sakit. Hindi kita maintindihan Dati nagpapapayat ka kasi sinabihan kang tumataba. Ngayon naman nagpapataba ka kasi sinabihan kang payat. Hindi ka ba nahihirapan sa ganyang buhay? Ang gulo-gulo ng buhay mo? Uy, Nina! Oh, Ed! Dito ka rin pala. Oh, kanino ka magpipresent, ha? Dr. San Miguel. Wow. Magkano kailangan mong i-hit na quota this year, ha? Ba't mo tinatanong? Kasi alam mo, 50% na nakuha ko. March pa lang, ha? So, pwede na ako mag-relax sa mga susunod na buwan. Ay, siya nga pala. Baka gusto mo sumama sa amin, ha? May trip to vegan kami next month. Ayoko. May nakaschedule din akong travel. Talaga? At saka, 70% na yung nahit ko ngayon sa quota ko. So, meron ako ibang plano. 70%? Wow! Wow! Ang galing mo naman! Bakit kasi sobra-sobra naman yata yung pagtatrabaho mo ngayon? March pa lang, oh. Gusto mo mahit mo agad 70%? Ano ka, magician? Basta. Hindi pwedeng hindi ko mahit ang 70% kong quota ngayong buwan. Dapat makabenta ako ng maraming medical supplies. Ay, naku, bahala ka nga. Ako, chill lang. Kasi may ilang buwan pa ako para mag-present sa mga ospital at magbenta ng aking mga products. Ayaw mo ba magkaroon ka na rin ng sarili mong kotse? Ay, bakit hindi ka nagsisikap? Hinuhusgahan mo naman ako masyado, girl. Nagsisikap naman ako eh. Pero yung tama lang. Ayoko nga i-overwork ang sarili ko. Kasi life is short. Dapat nag-i-enjoy tayo sa buhay at hindi na pa-pressure all the time. Isa pa, kontento na ako sa ganitong buhay. Sapat naman ang sinusweldo ko at ang pambili ng kotse. Napag-iipunan naman yan eh. And when the time is right, alam ko, makakabili rin ako niyan. Kaya ang payo ko sa'yo, friend, hinay-hinay lang. Sabi mo nga, life is short. Baka bukas mamatay na ako. At least ngayon, natikman ko na ang buhay na gusto ko. Bakit? Ano ba ang buhay na gusto mo? Ha? Nina? May panibago ka ng bahay, Nina. Aalis ka na ba rito sa akin? Oo, tita. Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito ng ilang taon. Pero pwede ka naman dumalaw-dalaw dito. Kayo na lang pong dumalaw sa akin. Para naman makita niyo yung bahay ko. Pwede naman kapag walang pasok ng mga pamangkin mo. Sayang, kung buhay pa sana ang mga magulang mo, tsak na matutuwa sila sa narating mo. Alam ko namang masaya sila para sa akin, tita. Kahit hindi ko na sila kasama ngayon. Alam kong kahit Pero paano. ito lang masasabi ko sa'yo. Magpreno ka rin minsan. Wala ka naman na kailangan buhayin. Kasi nakapagtapos na na pag-aaral yung dalawang kapatid mo. At may mga trabaho na rin. Maghinay-hinay ka lang. Marami ka pang panahon para
para abutin ang iba mo pang pangarap. Mike, congrats, ha? Magiging daddy ka na pala. Yes. Thank you. Salamat, Brad. Lika. Cheers tayo. Cheers. Naku! Kami kaya ni Brian, kailan kaya kami magpapakasal? Oy, may ipon ka na ba? Dapat ang nag-aasawa financially stable na. Hindi naman kailangan may malaking pera kapag mag-aasawa, Nina. Ang pera, dumarating lang yan. I don't think so. Ay, alam nyo naman itong si Nina. Gusto nito planadong lahat, ha? Excellent lahat. Kaya, tinan nyo naman, ha? Siya ang number 1 ngayon sa lahat ng mga medical representatives, ha? Oh, cheers, cheers. Okay. Cheers ulit tayo para kay Nina. Thank you. Ay, pero, Nina, kailan ka mag-asawa? Baka naman puro trabaho lang ang inaatupag mo, ha? Siyempre, kailangan mo rin ang kasama sa buhay, Oo okay? nga naman, maganda ka, mayaman, Yes. matalino. Lahat na, nasa iyo na, Nina. Tama si Ed. Well, it's about time. Maghanap ka naman ng makakasama sa buhay. Ay, nakakapagod. Ang sakit na ng binti ko kakaikot sa mga klinik. Gugutom na rin ako. Wala pang pagkain. Kailangan pang magluto. Ay, ewan. Tutulog na lang ako. Meron kang bahay, wala ka namang kasama. May sasakyan ka, wala ka namang pasahero. May pera. Oh, anong klaseng buhay nga ba ang meron ako? Nagsayang lang ba ako ng panahon para marating ang estado ng buhay na to? Pero hindi naman pala ako magiging masaya. Salamat sa iyo, si classmate. Walang anuman. Napadaan lang naman ako rito kasi bumili ako nitong pansit. Almusal mo? Hindi. Birthday ng bunso ko. Sabi ko, pagluluto ko ng pansit, wala akong pambili ng cake, kaya sabi ko, kahit pansit lang. Para maiba naman. Bira rin kami magluto nito Magaling yung anak ko na yun. Grade 1 pa lang, ang galing na magbasa Tapos ang galing sumayaw. Yung mga nakausong video na sumasayaw, kayang-kaya yun ng anak ko. Ang saya-saya mo, no? Kahit ang simple ng buhay mo, Ipe. Alam mo, simple lang kasi yung gusto ko sa buhay Kumain ng 3 beses sa isang araw. Makatulog na mahimbing, katabi asawa at mga anak ko. Tapos, gumising na may bubong pa ang bahay Yun lang naman Ayos na ako sa ganoon. Pare-pareho lang naman kasi tayo mamamatay Kaya bakit pa ako magpapakahirap habang nabubuhay, di ba? Dapat palagi lang masaya. Paano ba maging ikaw? Tumambay ka rin minsan. Huwag puro trabaho at pangarap, Nina. Tumambay ka rin ba? Tumambay ka rin minsan. Yun ang tumatak sa akin nung makausap ko si Ipe. Alam mo ang ibig niya sabihin? Gaya ng sabi ni tita, kailangan ko ring magpreno minsan, magpahinga at magnilay-nilay. Higit sa lahat, i-enjoy kung anumang meron ako. Matagal akong naging people pleaser. Akala ko, dapat palaging isinasak-alang-alang ang sinasabi ng ibang tao. Yung pala, kailangan ko lang maging totoo sa aking sarili para maging masaya. Sa mga kagaya kong career woman, sana may napulot kayong aral sa aking kwento. Ako po si Nina. Ito ang aking buhay. Gaano man kayaman ang isang tao, kung hindi siya masaya, wala ring saysayang lahat ng karangyang kanyang tinatamasa. Mga
Managsiganap, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Ligaspi, Phil Cruz, Lionel Benamin at Rosana Villegas sa papel na Nina. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutia sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang haligi ng tahanan na isinukuna ang buhay sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Siya ay si Laura. Nang mamatay ang aking asawa dahil sa sakit sa puso, tila gumuho na rin ang lahat-lahat sa akin. Marahil nga dahil nasanay akong palagi kaming magkasama at buong pagmamahal na pinagsisilbihan ng isa't isa. Kung paano ko haharapin ang kanyang pagkawala, yun ang isang katanungang hanggang ngayon hirap pa rin akong bigyan ng kasagutan. Tay, baka pagod na po kayo sa paglalakad. Sumakay muna kayo sa jeep na kinasasakyanan ng Mira at Kara kasama ng mga apo ninyo. Malayo pa ang sementeryo ang paglilibingan kay Inay. Maglalakad ako hanggang sa sementeryo, Zach. Baka po kasi tumaas ang presyo nyo dahil sa init at pagod. Tara na po. Abangan natin yung jeep na kinasasakyan nila habang gumaandar ang prosesyon ng libing ni Inay. Hayaan mo na ako maglakad, Zach. Ito na lang ang huling pagkakataon na mapag-aalayan ko ng sakripisyo ang nanay mo. Sige po, pero kapag napagod na kayo, sumenyas lang kayo. Nasa gilid lang ako ng karo ni Inay. Sige. Oo, anak. Ate Mira, nakita mo ba si Itay? Kasi wala pa kaninang nakauwi na tayo dito sa bahay. Hindi ko pa siya nakikita. Ipakakainin ko nga dahil siguradong gutom na yon pagkatapos ng libing ni Inay. Nako, nagpilit na magpaiwan sa sementeryo. Kaya sabi ko sa Kuya Sakmo, samahan muna. Pero kailangang umuwi na sila bago dumilim. Baka nga kasi bumagsak na naman ng malakas na ulan, mahihirapan silang umuwi. Naaawa ako kay Itay, ate. Alam kong hindi magiging ganong kadali sa kanya yun. Natanggapin ang pagkamatay ni Inay. Ganyan din ang inaalala ng Kuya Sakmo, Kara. Kaya nga hindi niya mahiwalayan si Itay kanina. Mula sa prosesyon ng libing hanggang sa sementeryo. Nakita nga kasi niyang bagsak na bagsak ang kalooban ni Itay. Ay, kasi naman napakaganda nung naging pagsasama nila ng Inay. Kaya, maaaring mahabang panahon ang itatagal ng kanyang nadaramang kalungkutan. Oo nga. Matagal bago mawala ang pangungulila. Pero may takdang panahon din ang pagdadalamhati. At si Itay lang ang makakatuklas niyon sa kanyang sarili. Umuwi na po tayo. Nagsisimula ng sumaba ang panahon. Saka gumagabi na po. Oh. Sige na, anak. Umuwi ka na. Gusto ko pang manatili rito sa harap ng puntod ng nanay mo. Bumalik na lamang po tayo dito kapag maayos na ang panahon. Pangako, ihahatid ko kayo ng motorsiklo. Kapag kasi naulanan kayo, baka magkasakit kayo, Tay. Mas mabuti nga magkasakit na rin ako. Para mamatay na rin ako. Para magkasama na rin kami ng nanay mo.
Dahil hanggang sa mga sandaling ito, hindi ko pa rin matanggap na nasa loob na siya ng nichong yan. At hindi ko na siya mayayakap kailanman. Aba, teka. Kung parang Lauro yung bumaba sa siwol, ah. Siya, oo nga, siya nga. Pero bakit parang wala siya sa sariling sinasalubong ang malalaking alon? Naku, delikadong ginagawa niya. Kailangan maawat ko siya. Mukhang dulunurin niya ang sarili niya. O dito. Halika dito, paring Lauro. Halika, maupo tayo dito sa malaking batong ito ng medyo matuyo naman ang mga damit natin. Pareho tayong basang-basa eh. Pare, ano ba naman ang pumasok sa utak mo? Bakit bumaba ka ng seawall? Eh, pinagbabawal nga ang pagbaba doon eh. Sana, hindi mo na lang ako iniahon mula sa dagat, paring Dante. Pare, Pinayaan mo na lang sana akong tangayin ng malalaking alon. alam mo pare, ayokong isiping tama ang kutob kong sinasadya mong lunurin ang sarili mo nang makita kitang sinasalpok ng malalaking alon kanina. Eh, mabuti na lang pala umikot uli ako rito sa pagbibisikleta kaya nakita kita. Nang mamatay ang kumare mo, ayoko na rin mabuhay dahil hindi lang ako nawala ng asawa, kundi ng isang matalik ding kaibigan. Pare, hindi naman talaga mawawala ng iglap lang ang sakit na nararamdaman mo sa panahon ng iyong pagdadalamhati. Pero kailangan mo rin tulungan ang sarili mo. Tumigil lang ikot ng mundo ko, pare. Wala na akong interes sa lahat ng bagay. Pare, labanan mo ang pagkalungkot. Kailangan mong matutuhan kung papaano tugunan ang iyong sitwasyon para maipagpatuloy mo pa ang iyong buhay. Dahil sa kasalukuyang katayuan itay ngayon, hindi na muna matutuloy ang balak nating lumipat ng mga bata sa pinapagawa nating bahay sa Bulacan, Mira. Nauunawaan ko, Zach. Silip-silipin na lang muna natin yung bahay para sa maintenance ng serbisyo ng tubig at kuryente. Nag-aalala rin kasi akong baka hindi kayanin mag-isa ni Kara ang pag-aalaga kay Itay. Kahit pa naka-work from home siya bilang isang language teacher. Ako naman, bigla-biglang nadidistino kung saan-saan. Lalo na kung may bago na magsisimulang project. Hayaan mo at kami na ni Kara ang bahala kay Itay. Isa pa, naisip ko rin. Mas makakatulong din sa kalagayan ng matanda kapag nakikita niya at nakakasama ang mga bata. Ganon din naman ang mga anak mo. Mukhang mahihirapan din tayong ihiwalay sila kay Itay. Pagkagising pa lang kasi sa umaga, ayun, nakatakbo na sa kwarto ng lolo nila. Ay, sa ngayon, basta kung ano ang alam natin makakabuti para sa ating lahat, yun ang gagawin natin. Tama. Sasalubungin ko ang tren. Magpapasagasa ako. Ito ang pinakamabilis na paraan para mamatay ako. Magkakadurog-durog ang katawan ko. Magkakaluray-luray. Imposibleng pati kaluluwa ko mabuhay pa. Padating na ang tren. Dinig na dinig ko na malakas na busina nito. Pwepwesto na ako sa riles.
Nay! Ang paring Lauro mo nandun sa Riles, pilit nagpapasagasa sa tren. Ano ho? Totoo po ba ang sinasabi niyo, Nay? Kasalukuyan siya pigil ng mga tao doon. Puntahan mo na at baka mapakalma mo siya. Inay, ang mabuti pa pumunta kayo sa bahay nila, ho? Pakisabi po kay Zack na sumunod sa akin doon sa may Ines. Pupunta ako sa kanila ngayon din. Dalian mo na rin ang Opo. pagpunta sa Riles. Baka makahulagpos pa siya sa mga tao pumipigil sa kanya. Mukhang hindi nagbibiro yung kumpare mo sa gusto mong pagpapakamatay. Itay, alam namin hanggang ngayon, hindi nyo pa rin matanggap ang pagkawala ng inay. Pero sana naman, huwag yung palagi kayo humahantong sa pagpapakamatay. Na nasa gitna pa rin ako ng pagkabigla sa pagkamatay ng inyong ina. Ay, Nahirap pa rin akong paniwalaan na siya'y patay na. Dahil kailan lang masaya pa kaming magkasama. Araw-araw kaming masayang magkasama. bakit ba? Kami ba sa akala nyo hindi rin nangungulila sa pagkawala ng inay? Pero kahit ganon, sinisikap pa rin naming malampasan ang lahat ng sakit. Hindi yun nangangahulog ang gusto na naming kalimutan ang lahat-lahat tungkol kay inay. Anak, tumatagos pa rin ang kirot. Dinadala pa rin ako ng iba't ibang damdamin ni sarili ko hindi kayang pagtunguhan. Tay, kailangan pa rin nating mabuhay para sa isa't isa. Sana, pilitin nyo ring mabuhay para sa amin ni na Kuya Zack at Ate Mira. At para na rin sa mga apo nyo. Mahal na mahal namin kayo, Itay. Kaya ayaw din naming mawala kayo sa mga piling namin. Nang mamatay ang kumari mo, yun ang pinakamasakit na sitwasyong pinagdaanan ko, pare. Gaya rin ang mga nararamdaman mo ngayon. Lamanhid din ako. Tumigil din ang iikot ng aking mundo. Pero hindi ako nanatili sa kanyang kamatayan. Siguro nga, sa pagpili nating muling ipagpatuloy ang ating mga buhay, hindi naman yun nangangahulugang iiwan na natin silang nag-iisa sa kanilang pinatunguhan. Mananatili pa rin sa atin ang kanilang mga alaala hanggang sa uli. Tama ka, pare. Oo, may mga sandaling kailangan nating umiyak. Dumaan sa lahat ng kalungkutan hanggang sa gumaling ang mga sugat upang ganap din nating maunawaan ang proseso ng pagdadalamhati. Iminulat din ako ng mga anak ko, pare. Pinipili nga naman nilang mabuhay para sa akin. Kaya dapat lang nasikapin ko ring mabuhay para sa kanila. Alam ko, bagamat nasa mahaba pa akong proseso sa pagtangkap sa pagkamatay ng aking asawa, unti-unti pa rin akong makababalik sa normal na buhay. Sa tulong na rin ng aking mga anak at malasakit ng aking mga kaibigan, natuklasan ko ring tila isang paglalakbay ang kalungkutan. Hanggang sa matagpuan ang hinahanap na kapayapaan para sa sarili. Sa ngayon, patuloy pa rin ako sa pagsisindi ng kandila at pagdadala ng bulaklak sa puntod ng aking asawa bilang tanda ng walang hanggang pagmamahal ko sa kanya. Ako si Lauro at ito ang aking buhay.
Maaring bigyang katiyakan ang mga nadarama, kalungkutan man o iba pang mga damdamin upang mapagtagumpayan ang muling pagtanaw tungo sa isang makulay na pag-asa. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Maynard Landicho, Susan Robles, Jenaline de la Cruz, Rosana Villegas at Lionel Benamin sa papel na Lauro. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Muntiang, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Bong Buyar at Eric Lucero, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Riales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang binatang buhay na patunay ng kasabihang try and try until you succeed. Siya ay si Kevin. Sabi nila, libre lang ang mangarap. Pero para sa akin, libre nga ang mangarap. Ngunit kung gusto mong tuparin ang pangarap mo, hindi ito basta-basta. Maliban sa magastos, susubukin din to ang iyong pasensya, katatagan at tiyaga. Ayan, may resulta na ng licensure exam para sa mga guro. Diyos ko, sana pasado ako. Sana pasado na ako. Hanapin ko na rito sa listahan yung pangalan ko. Kevin, anak. Ano, may resulta na ba? Sandali lang, Tay. Ay, baka hindi ka na naman pasado. Letter D. Sa letter D ako titingin. De Leon. Kevin. De Leon. De Leon Mar. De Leon Mar. Teka. De Los Santos na to. 3 De Leon lang ang nakapasa. Kevin, ano na? Anak? Ay, hindi ako nakapasa, Tay. Ha? Ganun ba? Ano? Ano sabi mo? Hindi ka na naman nakapasa. May next year pa naman eh. Ang sabi ko na nga ba eh. Hindi ka na naman makakapasa. Eh, 5 beses mo na yan eh. Bakit ba hindi ka makapasa-pasa ha? Yung mga pinsan mo, lahat lisensyadong guro na. Oo. Ikaw na lang naiiwan na hindi pasado. Lagi kang kulelat. Wala ba naman yung ulo mo? Nay naman. Kayo na nga nagsabi. Nakakalimang subok pa lang naman ako. Ay, bakit? Ilang beses mong gusto mo na eksaminasyon sa 10? Bakit hindi ako nakakapasa, Nay? Ay, Maria Joseph! Anak, magsasayang ka lang ng pera. Oo. Hindi ka na naman nakakapasa. Anak, tama na yan. Eh, anak, sige na, kumain ka na muna. Ay, nako! Kanina pa hindi ka kumakain. Dahil sa kahihintay mo sa resulta ng examination na yan. Sige na, kain ka na muna. Oh, ano na naman ang mangyayari sa plano mo na magturo sa universidad? Oy, stu- Wala na naman. Tama na sabi yan. Ano ka Puro ba? ka drawing! Puro ka drawing! Magkakasya ka na naman sa kakarampot na sweldong nakukuha mo sa trabaho mo ngayon. Stoy. Ibili niyo na lang po nitong libro si Chichay para mabasa niya po ang ituturo ko bago pa ako pumunta rito sa susunod na linggo. O sige, sasabihan ko ang papa niya. Sige po, ma'am. Siya nga pala. Pasensya ka na ha. Pwede bang sa susunod na ba na lang ang bayad ko sa'yo? May pinagkagastusan kasi ako ngayong buwan eh. Kaya wala nang natira sa budget namin. 2 buwan na ang utang ko sa'yo. Pasensya ka na, Kevin, ha? Kailangan talaga kasi ni Chichay ng tutor eh. Sige po. Ayos lang ha.
Sa susunod na buwan nyo na lang po ako bayaran. Talaga? Salamat, Kevin, ha? Walang anuman po. Ay, siya nga pala, Kevin. Ano yung resulta ng LET mo? Nakapasa ka ba? Licensed teacher ka na ba? Hindi pa po eh. Hindi na naman po ako nakapasa. Nako, buti na lang. Ano po? Pasensya ka na kung ganito reaction ko. Kasi iniisip ko, nung isang araw, na baka kapag nakapasa ka, hindi ka na mag-tutor kay Chichay. Wala akong ibang maisip na pwedeng mag-tutor sa anak ko. Ano ba yan, Kevin? Wala ka na namang ambag sa mga bayarin ngayon. Pasensya na ate. Hindi kasi ako nabayaran nung nanay nung tinuturoan ko kasi Kasi ano? Oo, ano pa ba naman ang aasahan mo dyan sa trabaho mong yan? Pa-tutor-tutor ka lang. Isang estudyante pa. Maghanap ka ng ibang tuturuan. naghahanap naman ako kaso namamahalan sa kasi sila eh. Ang sabihin mo, mahina kasi ang utak mo. Kaya yung kaya mo lang turuan yung mga average. Yung mga matatalino at mayayaman, hindi mo yung kayang i-handle. Ay nako, ewan ko sa'yo, mapapraning ako sa'yo. Ilang taong ka nang graduate, wala ka makuhang matinong trabaho. Hanggang ngayon, may asawa at anak na ako, ako pa yung sumasagot ng gastusin dito sa bahay. Sorry ate. Sorry? Pwede bang ibayad sa kuryente ang sorry mo? Pwede bang isaing yung sorry mo? Aba, mukhang magandang gising ng anak ko ah. Morning tay. Alam mo bakit? Oh, bakit, Kevin? May bago akong tuturuan ngayon. Oh, talaga? Uy, mabuti naman. Salamat Kahit sa Diyos. paano, madadagdagan ang kinikita ko. At saka pala tay, nagluto ako ng almusal. Uy, ganun. Salamat. Salamat, anak. Naisampay ko na rin yung mga damit. Yan lang ang may tutulong ko sa inyo ngayon, tay. Ang ipagluto kayo at ipaglaba at paglinis ng bahay. May, huwag mong nilalang yun. Mahirap yung mga gawaing bahay na yan. Ay, siya nga pala, Kevin, anak. Pagpasensyahan mo lang nanay mo at ate mo, ha? Kapag may sinasabi silang hindi maganda, ipasok mo na dyan sa kaliwang tainga at ilabas mo na lang sa kanan. Ganon na lang gagawin mo, ha? Huwag mong didibdibin. Totoo naman ang mga sinasabi nila, tay. Nasasaktan ako sa una, pero nauunawaan ko naman kung ako siguro nasa kalagayan nila, baka ganun din ang sasabihin ko eh. Basta ako, anak. Masaya ako na nagsisikap na kahit kakalampot ang kinikita mo sa trabaho mong yan. Tiyaga lang, ha? Tiyaga. Sikap. At darating din ang panahon na aanihin mo ang lahat ng iyong itinanim. Akala ko, nung kinuha kitang tutor ng anak ko, tataas na grado niya. Hanggang ngayon, kulelat pa rin siya sa klase. Ginagawa mo ba ng maayos ang trabaho mo? Sorry, Ha? sir. Sorry po. Pagbubutihin ko pa po ang pagtuturo sa kanya. Mabuti pa maghanap na lang ako ng ibang tutor. Huwag naman, sir. Kahit po huwag niyo na akong bayaran hanggat hindi tumataas ang grade niya. Siguraduhin mo lang na mag-i-improve ang performance niya sa klase. Kung hindi, Promise po, sir. Promise. promise ha? Pagbubutihin ko po sa susunod na grading period, tataas na po ang grades niya. Kukuha ka na naman na exam? Oo, Nay. Alam mo kung ako sa'yo, maghanap ka na lang ng ibang trabaho. Bakit ba
gustong-gusto mo magturo. Mukhang wala namang natututunan sa'yo yung mga estudyante mo. Ay, paano? Kung sa isang classroom ka na talaga magtuturo, baka kamayan niya, kuyugin ka ng mga magulang ng mga estudyante mo. Nay, pangarap kong maging guro. At gusto ko talaga maging licensed teacher. Ay, ewan ko sa'yo, Kevin. Alam mo, lalong dumarami uban ko dahil sa'yo. Kapag hindi ka nakapasa sa taong to, dyan sa eksaminasyon yan, aba, mag-isip-isip ka na. Dahil hindi pwedeng 35 anyos ka na, ang ate Anggibo pa rin ang gumagasto sa'yo. 35 anyos ka na, May- wala ka pa rin napapatunayan. Wala ka pa rin nararating! O ano, anak? Wala pa bang resulta? Ha? Wala pa, tay. Sandali ho. Titignan ko mabuti. Re-review ko. Ang bagal naman yung Oo. ng computer na yan. Tagal Huwag kang maingay dyan. Tay, Oh, meron na. talaga. Sige, dali. Tingnan mo na. Sandali. Nanginginig nga ako kamay ko. Uy, sige, bilisan mo. Oh, Diyos ko, bahala ka na po. De Leon, sige na, hanapin mo na sa De Leon. Dali. Leon Jade, De Leon Joshua, De Leon. Oh. Ano, anak? Bakit? Kevin, anak, bakit ka umiiyak? Ay, sinabi ko na nga sa'yo, hindi na naman nakapasa yan. Kevin! Magsalita ka, anak. Pasado ko, tay! Talaga? Asan? Ituro mo sa akin ang pangalan mo. Kasi ang liliit ng letra, hindi ko na masyadong mabasa. Sige na. Ayan, tay. Ayan. De Leon, Kevin. Anak, pasado ka nga. Anak, pasado ka. Oy! Pasado ang anak natin. Pasado si Kevin. Oh, anak, nagbunga na. Nagbunga na ang pagtsatsaga mo. Pasado ka, Kevin, anak. Sa ika-anim na subok mo, saka ka nakapasa. Congratulations, Kevin! Salamat po. Pero nalulungkot ako kasi iwan mo na si Chichay. Pasensya na ho kayo, ma'am. Kukulangin na kasi ako ng oras, tapos medyo malayo rito yung pagtatrabaho kong universidad. Kaya hindi na ako rito mapipirmi. Kaya nga, ayos lang. Pero salamat sa lahat, Kevin, ha? Oh. Eto nga pala, para sa'yo. Ano po ito? Ibinili kita ng bagong bag na magagamit mo kapag nagtuturo ka na. Nagtabala pa po kayo. May nakuhang racket kasi ang asawa ko. Kaya may pera kami ngayon. Para sa'yo yan. Alam mo ba, napakalaking biyaya ka sa pamilya namin. Lalo na kay Chichay. Sino ba naman ang magtsatsaga sa isang batang may kapansanan? Sa isang batang may learning deficiency. Pero ikaw, hindi mo hinusgahan ang anak ko. Nagtyaga ka para matuto siya. Ngayon, magaling na siyang magbasa at magsulat. Pinaiiyak niyo naman po ako eh. Alam kong magiging isa kang mabuting guro, Kevin. Etong bayad ko sa'yo. Naku, sir, isang buwan lang naman po ang babayaran nyo kasi ngayong buwan lang tumaas na ang grado ni Brent. Tanggapin mo na yan. Araw-araw nagtsatsaga kang puntahan kami rito sa subdivision para lang turuan si Brent. Isa pa, sabi ng teacher niya, kahit daw hindi matataas ang mga grado ni Brent, nakita niyang mas nagpa-participate sa klase ang anak ko ngayon. Nagkaroon siya ng confidence at isa pa, nagkaroon ng maraming kaibigan. Natutuwa po kung malaman yan, sir. Pasensya ka na, Kevin, kung napagsabihan kita dati. Pero salamat, ha? Mapalad ang mga magiging estudyante mo.
mapalad sila. Tumaba ang puso ko sa narinig ko mula sa mga magulang na mga tinuturuan ko. Totoo pala na kapag isinapuso mo ang iyong ginagawa, gaano man ito kaliit, malaki ang magiging epekto nito. Ngayon, isa na po akong guro sa isang malaking universidad at nagtuturo sa halos 60 mga estudyante. Tama nga ang sinabi ni tatay. Hindi tayo dapat na mapagod magtanim dahil darating ang araw, aanihin natin ang bunga ng lahat ng yon. Ako po si Kevin at ito ang aking buhay. Tulad ni Kevin, huwag sana tayong mawala ng pag-asa dahil sa bawat pagkadapa natin ay may pagkakataong ibinibigay sa atin upang muling bumangon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz at Yunel Benamin sa papel na Kevin. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang magtataho na ang puso ay inilaan sa mga musmos na naging bahagi ng kanyang hanap buhay. Siya ay si Mario. Kilalang kilala ako ng mga bata sa aming lugar dahil sa tinda kong masarap na taho. Wala naman akong kakaibang sikreto sa pagluluto ko ng taho. Pero ako man nagtataka. Nasa loob lamang ng 30 minuto, ubos agad paglabas ko sa umaga ang isang punong sisidlan ng niluto kong taho bago pa sumikat ang araw. Ang ganong eksena araw-araw ang lalong nagpapasigla sa akin upang higit pa akong sipagin sa paglalako ng aking paninda. Tao! Sige na! Tao! Tao! Ay, ganas Daddy Mario! Dito na! Pabili po ng taho! Pabili po! Ay, ako na sa inyong lahat dito sa paghintay kay Tatay Mario, ha? Akong nauna eh. Ako rin ang dapat maunang makabili na kayo. Teka, sandali. Huwag kayong magkagulo. At mapagbibilhan ko kayong lahat ng taho. Basta isa-isa lang ang abot nyo ng mga baso nyo, mga anak. Sige po! Ako po mauna. Ako po, Tatay Mario! Punuin niyo po ng taho yung baso ko, ha? At dagdagan niyo po ng matamis. Oh. Ako po, dagdagan nyo ng sagot, Arnibal din. Sarap po kasi nung sagot, Arnibal po, Tatay Mario eh. Sige. Akong bahala sa inyo. Lahat kayo makabibili ng masarap na taho ni Tatay Mario nyo. Kaya huwag kayong magkagulo. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Oh, nasaan ang mga anak mo? Heto, luto na yung pancakes nila. Nakita ko, may kanya-kanya silang dalang baso. Tapos nag-uunahang nagtakbuhan palabas ang bahay. Naku, siguradong narinig na naman nila yung boses ni Tatay Mario sa labas. Alam mo naman yung mga anak mo, hindi mabubuhay nang walang taho sa umaga. Parang ako lang, nung maliit pa ako. Madaling araw pa lang, nakaabang na ako sa taho ni Tatay Mario sa labas ng bahay namin. Tapos, ang laki-laki ng dala kong baso, kala mo ba? Tawa naman ng tawa noon si Tatay Mario. Samantalang pinupuno ng taho ang baso ko.
Eh, sabi niya, wala na raw bang mas lalaki pa sa baso ko. Talagang hindi matapos-tapos yung mga kwento mo kay Tatay Mario. Ay, maiba tayo ng topic. Guess what? Kung anong nabasa ko sa email kanina pagkagising ko. Aba, congrats! Senior software engineer ka na. Boy, bakit alam mo? Kasi nga, promoted na rin as associate manager itong asawa mo. Oh. Kaya congrats mo ako. Congrats mo ako. Go, honey. Go! Oh, mas maaga kang nakaubos ng taho ngayon, pero bakit ganyan ang itsura mo? May masakit ba sa'yo, Abay? Bigla kasi akong nahilo. Baka ka ako sa sobrang init ng panahon. Teka naman, mutla ka, Abay. Wala nang kulay ang mga labi mo. Umiikot ang paningin ko. Abay? Nasusuka ako. Diyos ko! Abay! Hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Ano kung Diyos ko, tulungan mo po ako. Anong gagawin ko sa asawa ko? Ito naman ni Tatay Mario. Kuya Joshua, bakit tanghali na? Wala pa si Tatay Mario. Oo nga, Shane. Pumunta nga ako sa bahay nila kanina. Sarado naman. Parang walang tao. Ano ba yan? Gustong-gusto ko na ng toho, kuya. Hintayin na lang natin si Tatay Mario. Baka tinanghali lang siya magluto ng taho. Ay, mabuti na lang. Umabot tayo sa cut-off ng klinik kahapon. Abay, mataas ang presyon mo. Kaya binigyan ka ng maintenance medicine ng doktor. Ang inaalala ko, yung mga batang naghihintay sa akin sa labas, Abay. Tiyak na hanggang maghapon. Hinintay pa rin nila akong magtinda. Paano ka nga makapagluluto ng taho sa ganyang kalagayan mo? Hindi naman pwede matenga ako ng ilang araw dito sa higaan. Paano nang kabuhayan natin? Ay, basta. Magpahinga ka riyan. Pag lumakas ka, di saka ka na kumilos. Paano nga ang pagkain natin kung walang perang papasok sa atin? Abay, may naipon naman ako mula sa mga pinagbentahan mo ng taho araw-araw. Abay, kahit ilang buwan, makakaraos tayo. Basta akong bahala. Relax ka lamang dyan. Malaki-laki rin na nadagdag sa sahod natin. Dahil sasabay natin pagka-promote, honey. Idagdag mo pa yung bonus na binigay ng kumpanya dahil sa maganda nating performance. Kahit naka-work from home tayo sa testing. Mapalad na rin tayo dahil sa gitna man ng pandemic, may maganda pa rin tayong trabaho. Lahat ng pangangailangan natin, nairaraos ng maayos. Dating gawi, itatabi mo na sa bangko yung mga naging biyaya natin. Di ba nga? Save when you need it least. Have when you need it most. Exactly. Bakit ba lagi mong nababasa ang iniisip ko, honey? Abay, kanina ko pa napapansin. Nangingilig ang mga luha mo. Bakit ba, ha? Nakita ko kasing dumaan si Milan. Kasama ang mag-anak niya sakay ng kanilang kotse. Mukhang mamimili na naman. Parang kailan lang, uhugin pa yung si Milan nung bumibili sa akin ng taho. Alam mo, gusto ko mag-anak na yan. Ang mga bata, kapag nasa lubong ko sa daan, ay, walang patid ang pagmamano. At panay ang pangumusta sa'yo. Kung minsan, nagdaramdam ako sa itaas. Mabuting tao naman tayo. Pero bakit pinagkaitan niya tayo ng anak? Magiging mabubuting magulang naman tayo. Kahit
kahit isa man lang sana, binigyan niya tayo. Hindi sana hungkag ang buhay natin ngayon. Sana kahit papano may sisilip-silip sa atin. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Anong sabi nyo? Gusto nyong tulungan namin ng mama nyo si Tatay Mario? Yes, Dad. Para po makabalik na siya sa pagtitinda niya ng taho. Kasi po, miss na po namin ang taho ni Tatay Mario. At saka, kawawa din po si Nanay Miling. Pumayat na rin po siya. Kaya, please naman, Dad, tulungan po natin si Tatay Mario at Nanay Miling. Please! Honey, baka nakakalimutan mo. Charity begins at home. Yung perang na itatabi natin para sa pamilyang ito lang dapat na nakalaan, hindi kung kani-kanino. Oo, alam ko. Pero hindi natin po pwedeng baliwalay ng kagustuhan ng mga anak natin na tumulong. Baka maging dahilan pa ng depresyon nila kung hindi natin sila pakikinggan. Mga bata pa kasi, akala nila, ganun lang kadali yung mga iniisip nila. Pwede ba, Han? Huwag mo seryosohin yung kanilang mga sinasabi. Seryoso ko, honey. Kailangan pirmahan mo ang withdrawal slip na ito para makakuha ko ng pera sa joint account natin. Isitaw machine baka man tawag dito, Milan. Opo. Abay, kainam nga nito sa pagluluto ng tao. Mas mabilis at mas magaan ang proseso. Kahit po si Nanay Miling, kayang i-operate yan. Pwede po kayong magsalitan sa paggawa ng taho gamit ang makinang ito, Tatay Mario. Masyado akong nasorpresa sa biyayang ito na galing sa inyong mag-anak, Milan. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Wala akong maisip na salita ng eksaktong pasasalamat. Pero punong-puno ng galak ang kaibuturan ng aking puso. Malaking bahagi po kayo ng kabataan ko, Tatay Mario. Yung magagandang pangaral nyo sa akin noon, dinala ko po hanggang sa paglaki ko. At ngayon ay pagkakaroon na ng sariling pamilya. Isa po kayo sa mga humubog sa pagkatao ko. Ano ba naman to mga sorpresa nyo ni Milan, Mira? Hindi yata matapos-tapos. Ngayon, ano naman tong sobrang iniabot mo sa akin? Yan po ang gagamitin yung puhunan para sa pagbabalik ninyo ni Tatay Mario sa pagluluto ng taho. At saka, pinagawa po kayo ni Milan ng food cart para doon yun na ipupwesto yung tinda yung taho. Sa harapan na lang kayo ng bahay magtitinda. Hindi na po maglalako si Tatay Mario. Napakapalad namin sa pagkakaroon ng mga kagaya niyo ni Milan, Mira. Salamat. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Kung alam niyo lang, napakapalad ko rin sa pagkakaroon ng mga anak na tulad ni na Joshua at Shane. Pakaswerte na. Sila ang nagmulat sa akin sa pagkakaroon ng tunay na malasakit sa kapwa. Oh, ano ang sabi ko sa iyo, Abay? Hindi yung kung nasaan man tayo sa mundong ito, dumaranas man tayo na matinding kalungkutan o hindi, kundi yung mga taong naririyan para sa atin ang mahalaga. Kaya wag mo nang tatanungin ng Diyos. Tama ka, Abay. Dahil sa magagandang nangyari, muli kong nakita ang buhay sa maganda nitong bahagi. Kaya hindi ako magsasawang magpundar ng kabutihan sa mga kabataang makakasalamuha pa natin sa inaharap. Ituturing natin sila na parang sariling mga anak. Hanggang ngayon,
punong-puno pa rin ng kaligayahan ang puso ko sa magagandang biyayang nakamit namin mag-asawa mula sa mga taong hindi ko namamalayan na minsan sa kanilang buhay ay pinaghugutan din ako ng pag-asa. Ako si Mario, isang magtataho, at ito ang aking buhay. Hindi lang sa lupa ang pag-iimpok ng kabutihan, kundi maging sa langit. Sapagkat kung nasaan ang ating mabubuting gawa, naroon din ang ating puso. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amora, Angelo Alcantara, Susan Robles, Rosana Villegas, at Leonel Benabin sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw na muli mga giliw naming tagapakinig. Pakinggan po natin ngayon ang isang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin ni Minerva. Tatlo kaming magkakapatid. Ako, si Kay, at si Popoy. Masaya ang aming pamilya kahit simple lang ang aming pamumuhay. Ngunit nagbago ang lahat nang sumakabilang bahay si tatay. Nang iwan niya kami, naging sakiti ng aming nanay. Hanggang sa mamatay at sa akin na iwan ang dalawa kong kapatid. Popoy, dalian mo na! Mahuli ka na eh! Kanina ka pa nagsusuot ng sapatos na yan hanggang ngayon. Nakasipilyo na ako at lahat hindi mo pa rin naisusuot yan. Ang hirap magsintas, ate. Sus! Kay! Asan ka na ba? Wait lang, ate! Bilisan mo na! Malilate na tayo! Ate, may babayaran pala kami ngayon. Ay, tapusin mo na muna yung pagsisintas mo ng sapatos, ha? Ano ba? Ayan, tapos na. Doblehin mo yung pagkakatali para wag matanggal. Oh, tara na! Hoy! Bakit ganyan ang mukha mo? Oh, Bakit? Estudyante ka ba? Ha? Tingin mo estudyante ka sa itsura mo? bakit ba? Bakit kasi hindi ka naka-uniform, Ate Kay? Intrams namin ngayon. Hoy, yung makeup mo tinutukoy ko, ha? Ang kapal. Ang pula-pula pa ng labi. Ate, kasali kasi ako sa cheer dancing competition. O, dapat may make-up. Ewan ko sa'yo. Bahala ka na nga. O, Papoy, tara na. Siguradong punong-puno na naman itong mga bus. Ang tagal nyo kasi magsibihis. Pwede ba, Popoy? Magtakip ka naman ang bibig mo kapag bumabahing ka. Sorry, ate. Oh, Popoy. Uminom ka ng gamot mo sa allergy. Salamat, ate. Ay, ate, nalaban mo na ba yung isa kong pantalon? Opo. Nilabang ko na po, madam. Thank you. Naku, ate, you're the best. Planchahin mo na yan, pati yung uniform ni Popoy. Opo. Ate, Ano? yung babayaran ko sa school, Hindi ba pwedeng susweldo ko na lang? kailan? Bukas na kasi yung deadline. Para saan ba kasi yan? May seminar kasi kami, 2 araw. O sige, bukas bayaran mo na. Salamat, Dina, ha? Buti na lang palagi kang may pera. Ano lagi mapera? Ang sabihin mo, hindi lang talaga kita matiis. Dami ko ng utang sa'yo. Sus! Hayaan mo. Uunti-unting kong bayaran mga yun. Huwag mong isipin yun. O ano, kumusta pala yung dalawa? Ayos naman. Hoy, nangingiti mo yung paligid ng mata mo.
Natutulog ka pa ba? Oo naman. Madalas lang kasi ako nagigising ng maaga. Kasi kailangan ko ipagluto ng almusal yung dalawa kong kapatid. Sus, nanay na nanay ka na talaga, oo. Ang swerte sa'yo na mapapangasawa mo. Hindi ako mag-aasawa. Bakit hindi? Sayang yung lahi mo. O bakit? Natatakot kang matulad sa nanay nyo na iniwan ng tatay nyo dahil sa ibang babae. Oo. Tapos iniisip ko rin yung dalawa. Paano ko sila maalagaan kung may asawa na ako? Minerva, malalaki na sila. Eh si Kay nga, graduating na, di ba? Oo. O si Popoy naman, ano? Oh, si Popoy. Ano nga asahan mo sa lalaking yun? Hanggang ngayon nga, hindi marunong magsintas ng sapatos. Ay, naku. Bakit ba gano'n ang binatang yun? Ang cute-cute pa naman. Paano ko magagawang isipin ang sarili ko sa ganitong sitwasyon? Para akong naging instant nanay at tatay. Oh, sir, pakiulit nga ho. Ipapadala niyo ako? Saan? Sa Singapore. Naku, hindi po ako pwedeng lumabas ng bansa, sir. Alam niyo naman, ako nagsisilbing nanay at tatay ng dalawa kong kapatid. Tinatanggihan mo ba ang promotion ko sa'yo? Bihira ang ganitong pagkakataon, Minerva. Mas mataas ang sweldo mo kapag doon ka sa sister company natin sa Singapore magtatrabaho. Mataas din ang posisyon mo doon kumpara sa posisyon mo rito. Oh, di ba mas mabibigyan mo ng magandang kinabukasan ng dalawang mong kapatid? Sir Edward. Parang kailan lang, ano? Ngayon, may dalawa ng anak si Kay. Tapos si Popoy naman, may fiancé na. Kung hindi lang siguro masyadong mahiyain yung bunso naming kapatid na yan. Baka matagal nang may asawa. Ikaw naman. Hindi ka na ba talaga mag-aasawa? Naku, napaglipasan na ako ng panahon. Kaya hindi ko naiisip ngayon yan. Minsan ba inisip mo rin kung ano kaya naging pagbabago sa buhay nyo? Sakaling tinanggap mo yung offer sa'yo ng boss mo 15 years ago na magtrabaho sa Singapore? Ay, hindi ko naisip yun. Tsaka bakit ko naman isipin yun? Tingnan mo naman. Wala ako ni katiting na pagsisisi na hindi ko yun tinanggap. Nasubaybayan ko ng maayos yung dalaw kong kapatid. At ngayon, heto tayo. Nagse-celebrate ng 40th birthday ko na sila yung naghanda. Masyadong magarbo. Sabi ko nga, para namang huling birthday ko na. Ate! Oy, Popoy! Hi, Ate Dina. Hi, Popoy. Ate, happy birthday ulit, ha? Thank you. Alam mo namang mahal na mahal kita, di ba? Sus! Paano, ate? Uuwi na ako. Ihahatid ko pa kasi si Joy sa bahay nila. Oy, mag-iingat ka, ha? Maglinis ka ng apartment mo. Baka ang dumi-dumi na naman. Opo. Babay, ate. Babay, Ate Dina. Oh, sige, bye. Ay, yung isa kong kapatid, ayun, busy pa. Dito raw sila sa bahay matutulog ngayon. Kaya mamaya pa yan matatapos. Total opposite sila ni Popoy. Since dito rin ako matutulog dahil nagpaalam naman ako sa aking asawa, di ubusin na natin itong 4 na boteng beer. Mabuti pa nga. May nag-aanap daw sa akin. Nandito sa lobby. Sino naman kaya yun? Minerva, Sino sila? si Hernan. Hernan? Hindi mo na ako makilala. Ako ito ang tatay niyo. Ilang buwan kitang hinanap. Mabuti natagpuan na kita. Bakit niyo pa ako hinahanap? Tsaka, bakit ganyan ang itsura niyo? Ang payat-payat. Ang haba ng balbas. Palo niyo pa yung ermitanyo. Maaari ba kitang makausap? Nag-uusap na ho tayo. Pakibilisan lang, marami akong trabaho. Ganun ba? Sige,
magtrabaho ka na muna. Hihintayin na lang kita rito. Mag-usap na lang tayo kapag tapos ka na. Dito na lang ako maghihintay. Ay naku, bawal po ang bystander dito sa labi ng building namin. Kaya kung meron pa kayong sasabihin, sabihin nyo na ngayon. Siya. Sige. Huwag na. Aalis na ako. Sige ho. Pagkatapos ng 15 taon, ngayon pa siya magpapakita, ha? Kapal naman ang mukha. Ay! Ang matanda! Ha? Natumba! Ate, may TB daw siya. At may problema din ang puso niya. Kinausap ko siya kanina, ate. Sabi niya, matagal na silang hiwalay ng babae niya. Kaya lang, hindi niya magawang balikan tayo kasi nawalan siya ng trabaho. At nalaman niyang namatay na si inay. May ipon naman kaming mag-asawa, ate. Kaya ko naman siya ipagkamot. Kawawa naman si tatay. O di kayo nang bahala sa kanya. Ako walang maitutulong. Ate Minerva, Bakit? Bakit, Popoy? Naawa ba siya sa atin nung iniwan niya tayo? Namatay si nanay dahil sa kanya. Pero ate, nagsisisi na raw siya sa nagawa niya. At isa pa, sabi ng doktor, hindi na raw ganun kahabang itatagal niya. Wala akong pakialam. Gusto niya yan. Yan ang pinili niyang buhay. Bakit ngayon parang ako ang mali? Dahil ayoko magmalasakit sa kanya? Nasaan siya nung mag-isa kong pinapasa ng responsibilidad bilang nanay, tatay at atin yung dalawa, ha? Kahit ang pag-aasawa hindi ko nagawa dahil takot na takot akong matulad kay nanay. pero ate, kahit tiisin natin siya ngayon, hindi na natin may babalik ang nakaraan. Naiintindihan namin ang puot at galit na nararamdaman mo. Pero, Ate, kailangan mo lang patawarin si tatay. Hindi! Ayoko! Ate! Masama siyang ama! Napakasama niyang ama! Salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa bahay mo, Minerva. May trabaho po ako. Kaya paaalagaan ko na lang kayo. Dito ho yung magiging kwarto niyo. Salamat, Maiwan ko na kayo. Minerva. Bakit po? Patawarin mo sana ako sa lahat ng pagkakasala ko sa inyo. Alam kong pagbabayaran kong lahat ng iyon sa impyerno. Kaya sana, huwag mong hayaang pati ikaw ay lamunin ng puot at galit na nariyan sa dibdib mo. Tama nang ako na lang ang magdusa sa ikalawang buhay. Yung gamot niyo, huwag niyong kalimutang inumin. Salamat. Sana, bago ako mawala, mapatawad mo ko. Yun ang huli kong kahilingan. Tumagal pa ng halos... Siganap, Angelo Alcantara, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Lionel Benamin, Phil Cruz at Rosana Villegas sa papel na Minerva. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyara. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Rita Labanon. Sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na naman pong kasaysayan ang kapupulutan ng aral sa buhay.
Ito ay ang kasaysayan ni Stacy. Tapos ako ng marketing, kaya nakapagtrabaho ako sa isang malaking advertising company. Mula noon, pinangarap ko ng umasenso, yumaman. Pero hindi yun natupad dahil nabuntis ako ni Vince. Ganun pa man, kahit na mag-asawa na kami at may anak, hindi niya ako pinatigil sa aking trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Sa atin ang malaking LED TV na yan, Stacy. Sabi ko na magugulat ka eh. Oo, binili ko, Vince. Saan ka kumuha ng pera? Sa bonus ko. May naipasok na naman kasi kong kliyente sa company namin. Kaya meron na naman akong bonus. Bumili nga rin ako ng aircon para doon sa kwarto natin. Ano? Di magiging mahal ang kuryente natin. Okay lang yun. Pareho naman tayo may trabaho. Basta ang importante, komportable tayo. Meron nga tayong sariling bahay, wala namang laman. Eh, kailan natin ito lalamnan? Pag matanda na tayo? Ayoko nga. Ay naku, tiyak na papalakpak na naman ang tenga ni Stacy pag nalaman niyang may bagong kliyenteng ipakakausap si boss sa kanya. Ang laki talaga ng tiwala ni boss kay Stacy, no? Imagine, siya ipadadala kay Don Julio para himukin nyo na mag-invest sa company natin. Kasi magaling naman talaga siya. Para bang pag siya ang humarap, hindi ka na makakatanggi. Sabihin mo, Dexter, she's using her charm. Nicole? Totoo naman eh. Napapa-charming siya. Good morning, guys! Good morning. Good news for you, Stacy. Really? Oh, ano yun, Dexter? Ikaw na magsabi, Nicole. Ano ba? Bakit ba nagtuturoan pa kayo? Ano ba yun? May pinakabagong kliyente ang company natin. Pinakamalaki ito. And according to our boss, ikaw ang padadala niya para kumausap sa kanya. Wow! Good to know. Ay, bonus na naman yan for me. Sino naman yung kliyente na yon? Si Don Julio Madrigal. Pero, ingat ka sa kanya. Dahil sabi ni boss, hustler daw yun sa chicks. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw pa nag-treat sa akin sa restaurant na ito. Oh, it's okay, Don Julio. Anyway, kliyente naman namin kayo, kaya sagot ito ng company. Stacy, pwede kayang Julio na lang itawag mo sa akin? Para kasing masyado na akong matanda. Kapag tinatawag mo akong Don Julio, hindi naman ganun ang itsura ko, di ba? Sa bagay, you are right, ha? Babyface ka nga eh. Kung titingnan ka, para kang kasing edad ko lang. Okay, Tam. Thank you. Kung ganun, Julio na lang itatawag mo sa akin. Ha? Okay, Julio? Okay. Can we eat now habang pinag-uusapan natin yung proposal? Oh, sure. Oh, wait. Aayusin ko yung food mo. You know what? Hindi ka lang maganda. Matalino at smart. Maalalahan mo pa. Ganito talaga ako sa mga tao na gusto ko. Palagay ko, magkakasundo tayo. Because the feeling is mutual. Talaga? Yeah. Bigay sa'yo ni Don Julio ang necklace na yan? Oo. Ang mahal niya na. Bakit kanya binigyan ng ganyang kamahal na alahas? Wala lang, Nicole. Natuwa lang siya sa akin. Di ako naniniwala. Aminin mo na. Tayong dalawa lang naman eh. May relasyon kayo, no? Sige na nga. Aaminin ko na. Meron naman akong tiwala sa iyo eh. Tama ka. Kami na nga. I swear, Tim girl. May malaking bonus ka na sa company. May Don Julio ka pang sugar daddy. Kaya lang,
Paano na si Vince? Nicole, mahal kong asawa ko. Pera at connection lang ang habol ko kay Julio. Hindi ako gumagawa ng kwento, Dexter. Inamin mismo sa akin ni Stacy, may relasyon sila ni Don Julio Madrigal. Babaeng yun. Pinagtak sila ng kaibigan natin. Kaya nga nainis ako eh. Wala kasiyahan. Malaki na nga ang income niya dito sa office. Nagawa pa niya makipagrelasyon sa iba dahil sa pera. Kawawa naman si Vince. Dexter, hindi na dapat magtagal ang panluloko ni Stacy sa asawa niya. Dapat ito malaman ni Vince. Stacy. Tulog ka na ba? Ba, Vince? Antok na ako. Maaga pa lakad ko bukas. Miss na kasi kita eh. Ha? Sa Bakit? ibang araw na lang. Marami pa namang time para dyan. Ayaw mo na ako Stacy. matulog. Oh, Nicole. Andito ka rin pala kina Dexter. Oo, Vince. Kaming dalawa ni Dexter ang may sasabihin sa'yo. Oy, mukhang seryoso ah. Bakit? Kayo na bang dalawa? Pakakasal na kayo? Wala kaming relasyon ni Nicole, Vince. Tungkol sa asawa mo, sasabihin namin sa'yo. Ha? Kay Stacy? Bakit? Anong tungkol sa kanya? Sige, sabihin niyo. Vince, huwag ka sanang mabibigla. Si Stacy, may karelasyong ibang lalaki. Ano? Bawiin mo sinabi mo, Dexter. Bawiin mo! Iwan mo ang kwelyo ko. Nasasakal ako eh. Vince, bitiwan mo si Dexter. Wala siyang kasalanan. Totoo ang sinasabi niya. Totoong sinasabi niyo. Sinong karelasyon ni Stacy? Sino? Bakit ngayon ka lang, Stacy? Wala ka namang pasok sa office? Saan ka galing? Nay, narito pala kayo. Bakit parang galit kayo? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka galing? Sa isang kliyente. Sinamahan ko siya kasi birthday niya. Ay, alam niyo na, nagpapalakas kami para mag-invest siya sa company namin. Sinungaling? Bakit ba niyo ako sinampal, na? Dahil hindi lang ang asawa mo niloloko mo, pati ako! Ano? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Anong ibig niyo sabihin? Nakita kita kanina habang naghihintay ako ng taxi. Oh. May kaakbay kang lalaki. Sumakay kayo sa isang magandang kotse at hinalikan kanya. Noy. Sino ang lalaki yun? At bakit mo pinagtataksila ng iyong asawa? Wala yun. Kliyente lang namin si Julio. Natukso lang ako makipagrelasyon sa kanya dahil nga doon sa mga binibigay niya sa akin. Sa koneksyon niya at sa pera. Pero hindi ko siya mahal. Walang iya ka talaga. Ang sama mo. Layuan mo ang lalaking yun. Pag hindi mo ginawa, sasabihin ko mismo kay Vince ang kalokohan mo. Huwag, Nay. Ayoko mawala sa akin si Vince. Ayoko. Sinungaling ka! Vince! Vince? Kanina ka pa ba yan? Oo, inay. Narinig kong lahat. Magpapaliwanag ako, Vince. Sapat na narinig ko sa inyo ni inay. Maging ang mga nalaman ko sa office mates mo. Vince! Nasusuklam ako sa iyo, Stacy. Vince! Nasusuklam ako sa iyo!
nakita rin pala ni Alin Loretta si Stacy at si Don Julio. Oo, Dexter. Narinig ko ang pag-uusap nila. Napakasakit, pare. Narinig ko na inamin ni Stacy sa biyanan ko ang ugnayan nila ng lalaking yun. Na pera at connection daw sa trabaho lang ang gusto niya sa Don Julio na yun. Sobra kasing ambisyosa ang misis mo, Vince. Hindi marunong makontento. Nanghihinayang ako sa katapatan, pagmamahal na iniukol ko sa kanya. Wala pala siyang kwentang babae. Nasilaw siya sa mga bagay na material. Ihiwalayan ko na siya, pare. Sigurado ka ba na yan ang gusto mong gawin? Vince, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito sa sala lahat ng gamit mo? Hindi pa ba maliwanag sa'yo? Aalis na ako. Maghihiwalay tayo. Hindi. Maawa ka. Huwag mong gawin ito. Maawa! Bakit naawa ka ba sa akin nang wasakin mo ang dangal ko? Patawarin mo ko. Baka ako hindi na mauulit yun. Talagang hindi na mauulit. Dahil iiwala kita. Wag! Wag! Mahal kita! Kailangan kita! Hindi mo ako tunay na mahal, Stacy. Sarili mo lang ang minahal mo. Kaya nagawa mong wasakin ang dangal ko. Vince! Huwag mo akong hawakan! Kahit lumuhod ka pa, hindi na magbabagong pasya ko. Hindi na kita kayang makasama pa. Alis na ako. Vince! Vince! Huwag mo akong iwan! Vince! Nagkahiwalay kami ni Vince dahil sa aking pagkakamali. Napakasakit. Dahil doon, lalo kong nadama kung gaano ko siya kamahal. Hanggang ngayon, inaasam ko pa rin na mapatawad ako ng aking asawa. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Stacy, isang account executive. At itong aking buhay. Hindi masama ang pangarap. Ang hangarin na ito ay magkaroon ng katuparan. Ngunit huwag sanang isakripisyo ang dangal ng ama ng tahanan. Sapagkat ito ay hindi matutumbasan ng gaano mang kayamanan. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Junel Benamin, Susan Robles, at Rosana Villegas sa papel ni Stacy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.